Hello, good day everyone. So, this is a continuation for our last topic na sa dietary guidelines. So, pasensya na kayo, nagkaroon tayo ng mga unexpected na hindi pagkikita this past few weeks. Okay, so but then tuloy pa din yung discussion natin. Okay, so maiksi lang din naman to. Okay, so food labels. So when we say food labels are the best way for consumers to see how individual foods fit their nutritional needs. So, pag sinabi natin food labels, ito yung usual na makikita natin sa mga pagkain or sa mga bilihin or sa mga store na binibilan natin na ito yung nasa likod ng pagkain, yung nutrition facts na sinasabi natin. Kasi, ang si nutrition facts or yung food labels na sinasabi, nagkakaroon tayo ng ideya kung ano ba talaga yung laman ng pagkain na yun, kung anong nutrients yung laman ng pagkain na yun. Kasi nga, once na alam natin yung mga laman nung pagkain na bibili natin, nagkakaroon tayo ng informed choices, nagkakaroon tayo ng pagpipilian, nagkakaroon tayo ng essential na information kung ano ba yung laman or yung content ng pagkain na yon, di ba? So nalalaman natin kung ang nutritional value ng pagkain na yon. So aside from dun sa mga nutrients na maaring makuha natin dun sa pagkain na yun, nalalaman din kasi natin yung ingredients, di ba? Kung ano ba talaga yung content ng pagkain na yun. Kasi once na we know the ingredients, we have an idea kung ano ba yung possible na laman. For example, where yung isang pasyente natin or yung ikaw na may allergy ka sa peanut, tapos nakita mo sa ingredient may content ng peanut yon, so therefore hindi mo na siya bibilin kasi nga may content na siya ng peanut na allergy ka, di ba? So ayun yung pinaka purpose ng food labels or yung nutrition facts. So aside from doon, someone with diabetes, di ba? So pagka may diabetes ka, so you will check the food labels or yung nutrition facts kung mataas ba yung content ng sugar, di ba? So aside from sa mamamanage mo yung yung health mo dun sa sa nutritional value, na mamanage mo din yung mga allergies, na identify mo yung mga ingredients na possible na mag-gain mo dun sa pagkain na yun. That's the purpose of the food labels or nutrition facts na sinasabi. For us to know kung ano ba talaga yung content ng pagkain na binibili natin. Hindi lang siya basta nilagay lang dyan dahil dahil gusto lang siya ilagay ng mga company or ng mga factory. So nilagay dyan para magkaroon tayo ng choices, magkaroon tayo ng ideya. So ayun yung pinaka main function ni food labels. So ayun, ano ba talaga yung the function of food labels? So aside from sa sinabi natin kanina, it will assist consumers to select foods with the most health providing qualities. So katulad ng sabi natin kanina, ma-assist tayo as a mamimili or as a consumers ng mga pagkain nilalatag nila sa atin. So tayo, nagkakaroon tayo ng ideya kung ano ba talaga yung maaaring makuha natin dun sa bibili natin pagkain. Okay? So aside from doon, mamomotivate pa yung mga food companies to enhance the nutritional value of food products. So aside from dun sa ma-assist yung consumer, so mamomotivate or mas pag-i-improve. Kumbaga ito kasing food labels na yan, tayo as consumers magkakaroon tayo ng feedback dun sa mga company or sa mga factory na itong food nila is mataas sa content ng ganyan, mataas sa content ng sodium, mataas sa content ng fats, di ba? So dito magkakaroon sila ng ideya na itong food na ito is hindi effective, is wala siyang impact dun sa masa, wala siyang impact sa mga consumers. That's why the food labels is really important. Okay? So ayan yung isa nating example ayan yung example na usual na makikita natin dun sa pagkain, yung nutrition facts na sinasabi. Okay, so ayan, alam ko some of us is familiar naman dyan na yung talagang mapag-check is nakikita yan, katulad ng ibang nanay nga, di ba? Katulad nga ng sinabi ko, katulad nga ng tulad ng nanay is yung talagang nag-aan na sila sa health nila, nababother na rin kasi sila once na matataas yung content ng fat, di ba? Ng mga cholesterol, masosodium. Kaya yung ibang nanay talaga chine-check nila maigi yung nutrition facts nung bibili nila pagkain before nila bilhin. Once na makita nila mataas yung content ng cholesterol, ng sodium, hindi nila bibili yun. So maghahanap pa sila ng ibang pagkain na pwede nilang makuha or mabili na hindi mataas yung content ng sodium, okay, or ng cholesterol, na magbe-benefit sila. Okay? Ayan, serving size.
sizes. So, pag sinabi nating serving sizes are the pretty. To make it easier to compare similar foods, all serving sizes are broken down by either cups or pieces, so followed by the metric amount. Example natin is the number of grams. So, the sizes of the serving on the food label will influence the number of calories and nutrient listed on the top part of the label. So, pag sinabi nating serving sizes, so ito yung usual na makikita natin dun sa ibabaw ng ng nutrition packs dun sa taas. Okay, so dito makikita natin kung gaano karami yung serving nila dun sa isang balot ng pagkain na binili natin na yun, or yung kung ano man yung food na yun. Okay, so it will provide a basis, diba? It will provide a basis or nutrition information. So for us to know exactly what kung ano yung makukuha natin dun sa food na yun. Okay, so kung gaano karami makukuha natin dun sa food na yun. So kasi dito pa lang sa serving sizes natin, so magkakaroon tayo ng comparison or ng comparing sa other food. Kasi for example, mataas yung serving size nito. Ayan, katulad niya, serving size 1 cup, 228 per gram. Serving size per container niya is 2. So dito, pagka nakita natin dun na 2 cup, 3 cup, diba? Mas parang mas maraming content. Kaya lang, mas mataas din yung content ng nutrition packs niya. Okay? So that's the serving size. Nagkakaroon tayo ng comparing. Ayan, no? Example of how serving size affect the calories. So, ayun nga, tulad sabi ko, in nutrition you are consuming. So, ang katulad sa taas sa inyo, ito, yung kung ma-check nyo yung sa single serving, tapos yung sa kabila is the double serving. So, kung mapapansin nyo, sa single serving, ang calories niya lang is 250. And then, ang calories from pot is 110. Tapos, sa double serving is calories niya is the double. Siyempre, double serving, 500. Calories from pot is 220. Kumbaga, kung mapapansin nyo is meron siya talagang pagbabago. It depends dun sa serving. Kaya nga dun pa sa serving is mache-check na natin or malalaman na ng patient natin kung gaano karaming ang makukuha nilang calories dun sa sineserve sa kanila. Okay, so that's the difference between the serving sizes. Okay. So next is the calories and calories from pot. Okay, so the calories sections shows us the total amount of the calories per serving, but also the total calories of pot serving. So in the example, there are 250 calories in one serving. Out of those 250 calories, 110 of them are nothing but fat. So okay, so which means also half the calories in a single serving comes from fat. So alam naman natin na si fat is part siya ng natin ng macronutrients natin, but then once na sumobra siya, di ba, si fats is hindi siya healthy sa atin. So especially pagka saturated fats siya, di ba? Ano ba ibig sabihin uli ng saturated fats? Pag sinabi natin saturated fats, hindi yung healthy, nakakapagpataas siya ng what? Nakakapagpataas ng BP. High risk tayo sa mga heart disease, di ba? So ang mag-i-increase yung mga cholesterol natin, yung LDL cholesterol natin, yung low density lipoprotein cholesterol, di ba? So, yun yung pinaka dapat nating i-limit, di ba? Yung mga calories from fat na yan. So, amount per serving, ayun, no? So, that's the calories and the calories from the fat. Okay? So, usually, pag nakita natin mataas yung content ng calories from fat, try to limit natin or bawasan natin kinakain nating matataas yung fat. Nutrients. So, pag sinabi nating nutrients, so the nutrient section of your food label can be separated into two main groups. So, nutrients you want to limit. So, katulad na sabi ko kanina, nutrients you want to limit. So, yung total fat, yung saturated fat, cholesterol, and the sodium. Tapos, yung nutrients you can't get enough of. So, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, and the iron. So, dito sa nutrients, para ma-inform din yung mga consumers or mamimili about the nutritional value ng food na makukuha nila doon sa pagkain na yun. Okay? So, para ma-understand din nila yung relationship between the diet and the health. Okay? So, ano ba dapat yung bawasan natin? Ayun nga, yung total fat, yung mga cholesterol, diba? So, ito, you can't get enough of. So, ayan, fiber, vitamin A, vitamin C. So, usually, hindi natin siya yung makukuha dun sa pagkain binibili natin. Kasi nga, lalo kung mga fortified yan, may mga halo na. Okay, so next. Ayan, limit these nutrients. So, section na yan, dun sa nutrition facts, kailangan daw i-limit
So this section of the label show as total fat, saturated fat, cholesterol, and sodium, so with quantities and percent daily values. So eating too much of these nutrients may increase your risk of heart disease or even high blood pressure. So when choosing products to eat, make sure these nutrients are low. Okay, so katulad ng sabi natin kanina, kailangan itong section na to, pag nakita nating mataas to dun sa bibili natin pagkain, try nating i-lessen or ibalik na lang to dun sa kung saan natin ginawa, kasi nga mataas yung content ng fat niya, mataas yung cholesterol, mataas yung sodium, so therefore high risk tayo makukuha ng sakit doon, lalo kung panay-panay tayong kakain ng ganong food na yun. Okay, so kasi there are several foods that are high in sodium, diba? Anong pinaka-example natin dyan tayo sa Pilipinas, ang pinaka-common natin na matataas ng sodium is yung mga canned goods, mga canned soups na yan. Sobrang taas ng content niyan. So tayo kasi syempre di naman lahat kayang makabili ng mga ang majority yung pang budget meal lang talaga, yung mga canned soups, canned goods. Pagka panay-panay kasing ganun, possible na puro ang makukuha natin dun is sodium. So therefore, possible na makakuha tayo ng sakit na kung panay-panay tayong mga canned goods yung kakainin natin. So aside from sa mga canned goods, sa canned soup, yung mga processed meats, ayan, tulad ng mga sausages, tocino, hotdog, ayan, mga deli meats kung tawagin nila. So pagka ganun, kasi nga ang mga processed meats yun, may mga content na ng sodium, may mga halo na siyang chemical din. Okay, so possible na matataas yung content ng sodium, yung cholesterol nun. Okay, so aside from doon, yung mga frozen meals, hindi meats pala, frozen meals ang tinatawag natin. Okay, so next, and get enough of these nutrients. So label section showing dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, and iron with percent daily values and quantity of dietary fiber. So a diet rich in fruits, vegetables, and dietary fiber are low in saturated fat and cholesterol and can reduce the risk of heart disease. So ibig sabihin, ang sabi diyan, get enough of these nutrients. So focus lang daw tayo dun sa mga foods that are rich in what? Sabi diyan, nutrients like fiber, vitamin D, di ba? Mga calcium, di ba? Yung mga iron, mga potassium. So usually ito kasi yung kaya ang nilagay diyan, kasi nga kung mapapansin, hindi matataas yung content, hindi mabababa yung mga percent daily values niya. So hindi siya usually diyan makukuha. So ibig sabihin, kumuha pa tayo ng ibang food na matataas yung gantong nutrients. So kasi nga ito yung kumbaga sa atin sa Pilipinas or sa mga Pilipino, ito yung mga underconsume natin to kasi nga di na natin na mapansin, di na tayo nagpo-focus sa kung ano ba talaga yung healthy. Basta tayo kain lang tayo ng kain, kung ano yung sabagay, kung ano talaga yung ihahain sa lamesa ay nabigakain natin because of the life na mayroon tayo, diba? So kaya nga lang, ang sabi nga dyan, get enough of these nutrients. Much better kung makakakuha tayo ng mga gantong nutrients sa iba't ibang pagkain pa. Okay? So, ayan, footnote. Pag sinabi nating footnote, ito yung notice the asterisk sign used before percent daily value. Okay? So, ayan yung mga naka-asterisk daw dun sa gilid. On the bottom of the nutritional facts label, this tells you percent daily values are based on a 2,000 calories diet. So, the remaining information on the footnote may not be on all packages. But then, if the full footnote does appear, it will always be the same no matter what the product is. So, sa footnote, ang sabi dyan, it explains the context ng percent ng daily values dun sa pagkain na binili natin. So, ang sabi lang dyan, this tells you percent daily value are based on a 2,000 calorie diet. So, ibig sabihin, itong 2,000 calorie diet, ito kasi yung this calorie level kasi is used as a general point or general reference point ng nutritional guidance natin. So ito daw yung kailangan natin sa isang araw na mag-gain natin yung 2,000 calories diet. Okay? So but then it depends pa din naman doon sa individual yan ng calorie needs ng katawan yan. So we have different factors kasi kung for example, babae ka, lalaki ka, kailangan lalo kung lalaki, kailangan mataas yung calories na kailangan mo intake. So, sa edad mo, for example, nasa 20s ka pa lang, 30s ka pa lang, so kailangan matataas yung calories na kailangan mo intake kasi nga,
it depends dun sa activity level mo. For example, panay kang galaw, panay kang exercise, panay kang lakad, lalo yung kasi nga pagka panay ano ka ng dito, panay lakad ka, pinagpapawisan ka. So therefore, yung activity level mo is mataas kasi nga pagod ka. So kailangan mataas yung calories na kailangan mo sa katawan. So pag nakita mong sa calories is mababa lang ng 2,000, so therefore try mo kumain pa din ng marami. Okay? So it depends pa rin siya dun sa mga factors na sinabi natin. Kasi nga we have different factors kasi before we eat. Okay? So this one is the footnote. So makikita daw natin siya sa bottom section. So it gives ano lang kasi si footnote lang kasi nagbibigay lang siya ng nutrition advice, kumbaga si footnote doon sa bibili ng pagkain na yun. Okay, so next, ayan, quick guide 2% percent daily value based on the 2,000 calories. So for all nutrients, so 5% daily values or less is low, and then 20% daily value or more is high. So ayan, tulad ng sample natin kanina, ayan yung sa gilid na makikita natin yung percent daily value. So ibig sabihin, pagka daw low percent daily value or yung 5% or less, so ito yung dapat na ini-aim natin. Ito yung ayun, kung mapapansin nyo dyan sa total fats, di ba? Yung sa total fats, yung saturated fats, yung trans fat, cholesterol, sodium, matataas yung daily value niya. So therefore, try natin i-aim for the foods na mababa yung daily value ng sa part na to. Okay, sa total fat, kasi nga matataas yung content niya. Bad siya sa health ng katawan natin, like nga yung mga saturated fats, di ba? Kaya kailangan mo talaga i-limit yan. So yung next naman, yung 20%, kaya ito naman yung kailangan nating i-gain or i-aim na mas mataas na content pag nakita natin sa percent daily value, yung mga 20% pataas. So ito yung vitamin A, mga vitamin C, mga calcium, iron, ayan. So beneficial siyang nutrient sa katawan natin. Kaya pag mapapansin natin, pag ganito yung content or nutrients ng pagkain na bibili natin, much better kung puro ganyan yung bibili natin. Kasi alam natin may magigain talaga tayo sa pagkain na yun. Nutritional guidelines for Filipinos or yung NFG na sinasabi. So, it is a set of dietary guidelines based on the eating pattern, lifestyle, and health status of Filipinos. So, nutritional guidelines for Filipinos contains all the nutrition messages to healthy living for all age groups from infants to adults, pregnant, and lactating women and elderly. So, ito yung nutritional guidelines na pinropose nila based lang dun sa health status ng mga tao or based lang din dun sa kakayahang bilhin ng tao. So hindi lang siya basta ginawa para makaano, kasi nga yung iba kasi hindi naman afford din lahat yung mga sa guidelines na ipine-present nila, kasi nga based dun sa lifestyle nila, sa health status nila sa buhay. Okay, so hindi lang din siya nagpo-focus sa isa lang. Sa adults lang siya, hindi lang siya nagpo-focus dun. So kasama dito yung mga pregnant women, mga lactating women, lalo pag pregnant women, ano ba dapat yung nutritional guidelines nila, kung ano ba dapat. So tayo as a midwife, kailangan alam natin kung ano ba dapat yung ibibigay natin dun sa kay mami, kung ano ba dapat yung health teaching natin or mai-endorse natin kay mami na kainin niya para lumaking healthy or maging healthy yung nasa sinapupunan niya. Sa mga lactating women naman, sa mga nagpapadede, kaya kailangan ialam din natin kung ano ba yung mga rich na sa gatas, kung saan magbibigay produce dun sa gatas, kung ano yung makakatulong sa magandang paglabas ng gatas, yung mga hormone na nagre-release ng sa breast milk. Okay, ayan, dietary guidelines for the Filipinos. So kung mapapansin nyo, parang food pyramid din siya. Okay, so sa ilalim, so ito yung usual na dapat na ini-intake natin, yung mga water, clear broth. So 6 to 8 glasses daily. Tapos sa pangalawa, rice, root crops, corn, noodles, bread, cereals. So 6 to 11 serving daily. Tapos vegetables, green salads, fruits or juices, pangatlo siya. Tapos fish, poultry, dried beans, nuts, eggs, lean meats, low fat dairy. Then sa pinakataas,
Therefore, yung mga yung katulad ng mga fats, salts, and sugar, which is sa tingin ko kasi mas malaki impact na ibibigay sa katawan natin or sa health status natin, kaya high risk tayo pag puro pa ganyan yung kinakain natin. Kaya nga nasa dulo siya, di ba? Hindi siya ganun ka binibigyang priority. So, okay. So, next. Ayan, nutritional guidelines for Filipinos. So, una, eat a variety of foods every day to get the nutrients needed by the body. So, di ba? Kumain tayo lagi ng iba't ibang foods ng healthy para kung ano-ano yung choices natin, magkaroon tayo ng choices na hindi lang dito lang tayo magbe-base sa puro ganito lang kakain natin, hindi puro gulay lang, hindi puro baboy lang. So magkakaroon tayo ng variety of foods every day para yung, kasi hindi naman sa lahat, for example sa gulay hindi mo naman makukuha lahat dyan yung mga protein, di ba? Makukuha mo ibang protein sa mga baboy, kaya huwag ka lang lagi puro gulay sa araw-araw. Kaya lang hahaluan mo din ng mga karne, ng prutas, di ba? So yun yung isa sa mga kailangan natin, kasi nga yung iba sa hirap din ng buhay, kung ano lang talaga yung available, kung ano lang makita dun sa tanim nila, kung ano lang afford ng pera nila, hindi nila kayang makabili ng dapat na bilhin nila. Okay, number 2, breastfeed infants exclusively from birth up to 6 months and then give appropriate complementary foods while continuing breastfeeding for 2 years and beyond for optimum growth and development, di ba? Katulad ng sabi ko sa inyo before na pagkasilang ni baby, mas maganda kung purely or exclusively breastfeed si mommy or si baby dun kay mommy. Okay, so ang sabi niyan 6 months, birth up to 6 months, kasi mas healthy yung from the first 6 months ng gatas natin, kasi nga dito maraming hormone na re-release. So aside from doon, di ba, pwede rin siyang gawing family planning katulad ng sabi ko sa inyo before. Basta purely breastfeed, exclusively breastfeed na walang halong binibigay na kahit anong, walang complementary foods na binibigay natin. So pagka naman kasi magbibigay tayo ng mga complementary foods such as yung mga solid foods, dapat pag bibigay tayo ng ganun, unti-unti lang natin bibigyan yung mga anak natin or yung mga magiging anak ninyo. Kumbaga pag magbibigay kayo ng solid foods, pagtungtong nyo ng pa 9 months, pa 10 months, basta pwede na siya kumain ng mga solid foods, one at a time lang tayo magbibigay para hindi confusing kay baby. Kasi once na halo-halo binigay natin yun, for example, binigyan mo muna siya ng tawag dito, ng kalabasa, in-smash mo siya ng kalabasa, tapos bigla mo sinabayan agad ng carrots, ng smash na carrots, ng pinakulong na carrots. So magkakaroon ng confusing porks. Kaya kailangan one at a time lang tayo magbibigay ng pagkain sa baby, kung ano sa araw na yung ganun lang, para masanay siya, hindi yung paiba-iba sa panlasa niya. Kasi once na magkaroon, makukonfuse si baby ko ano ba talaga yung gusto niya kainin, kasi nga yung ibang baby na nagiging maselan once na iba-iba yung binibigay natin. Okay? So next, eat more vegetable and fruits to get the essential vitamins, minerals, and fiber for regulation of body processes. So eat more vegetables and fruits. Pag sa vegetable naman kasi, much better kung kakainin talaga natin yung mga green leafy vegetables, mga dark green leafy vegetables. But then, kasi nga, yung iba namang nagluluto, ibang mami, hindi nila namamalaya, kasi ako mas prepare ko yung hindi lamog, kumbaga parang half cook lang, para na kasi hindi nawawala yung content ng nutrients, diba, yung nutrients doon sa pagkain or doon sa gulay. Kasi nga pag lamog yan, o ano pa yung makakain mo dyan, diba, durug na, lalo yung gulay na yung sa dahon, yung mga green leafy vegetables, tapos kakain mo durug na durug, o diba, hindi na siya masarap, parang wala na siyang lasa, wala na siyang content, parang plain na lang siya, bland. Okay, so kaya kailangan mas maganda kung half cook lang, kumbaga nandun pa rin yung crispy or yung pagka-crunchy ng gulay, kasi nga maganda pa rin yung content niya. Huwag naman yung sobrang tigas naman, baka mamaya naman kasi sobrang tigas naman na totally hindi na siya manguya-nguya, kasi may mga food na kailangan kailangan talaga malambot para maging makain natin ng maayos. So next is the consume fish, lean meat, poultry, dried beans or nuts daily for growth and repair of the body tissues. Excuse. Aray, sakit. Okay, so sa consume fish natin sa number 4, kasi nga ito matataas sa protein. Kaya kailangan lalo yung egg, di ba? So ayun yung kailangan natin sa more on protein tong si number 4, rich in protein siya. Fish, mga egg yan. Tapos number 5,
Excuse. Consume milk, mga milk products, and other calcium-rich foods such as small fish and shellfish every day for healthy bones and teeth. So, dito naman, more on sa calcium siya. So, kasi ang sabi din dyan, small fish and shellfish, so, ito kasi may mga content din siya ng mga vitamin D. So, may content din siya kahit pa paano yung mga small fish and shellfish. Kasi nga, di ba, once na magte-take tayo ng mga calcium-rich foods, kailangan meron tayong vitamin D para ma-absorb din ng bones natin, ng teeth natin, yung mga calcium. Okay? Next. Consume safe foods and water to prevent diarrhea and other food and waterborne diseases. Pag sinabi kasi natin food and waterborne diseases, ito yung contaminated na mga pagkain like yung mga water or yung kahit anumang kakainin natin. So, an example natin yung foodborne disease or yung waterborne disease is yung yung salmonella, 'di ba? Yung salmonella bacteria, salmonellosis yata yun, kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, ito yung mga kinakain natin, yung mga mahilig sa mga raw food, di ba? So, iba dito sa atin, mas prefer diba yung raw food, yung may mga salmon, di ba? So, yung mga kumakain ng mga ganon. So, yung iba kasi, pagka ganun, may mga bacteria, lalo kung hindi sila na proper na pasteurize, hindi sila proper na pakuluan, hindi sila proper na nalinis. So, possible na nagkaroon ng waterborne diseases doon sa pagkain na yun. Aside from doon, yung mga undercook. Okay, yung mga undercook talaga, literal na yung hindi sila na luluto ng maayos. Like yung mga eggs, yan. So, pagka ganun, possible magkaroon ng mga diseases yon. So, aside from doon, ano pa? Cholera, diba? Si cholera, yung makukuha sa mga contaminated water, mga food. So, ito lang yung nito lang din, alos di ko alam kung ilang months na din lumipas yung sa Baguio. Nabalitaan nyo yung nagkaroon ng waterborne diseases kasi doon, yung sa mga nila, sa anong sakit yun? Amoebiasis. Kasi na-infect yung nila, yung mga water na supply nila doon. So, kasi nga medyo hirap yung pag-akit ng water doon. So, therefore, nahaluan siguro kaya nagkaroon ng contaminated yung water nila. Kaya minsan kami, pag umakit kami ng Baguio, ang mas prefer talaga namin, hindi iniinom yung mga tubig nila doon like yung sa mga faucet, sa mga ang ginagawa namin, namimili kami sa sa 7-Eleven, yung mga Wilkins, ayan. So, at least, mas maganda na safe. Hindi naman natin sinasabi kasi hindi naman safe yung tubig nila doon. Siyempre, mas maganda lang yung nag-iingat na tayo, di ba? So, mahirap na umakit ka ng Baguio para mag-enjoy. Pag uwi mo, meron ka na palang sakit, may amoeba ka na, di ba? So, kailangan na din minsan, lalo tayo, healthcare professional, healthcare practitioner tayo. So, alam natin kung ano yung mga possible na makukuha natin pagka hindi nalilinis na maayos or hindi sa tingin natin is medyo alanganin, tayo na yung magkusa. Kasi nga, may mga knowledge naman na tayo. Alam na natin kung yung mga dapat na iwasan natin. Okay? So, number 7, use iodized salt to prevent iodine deficiency disorder. So, pag sinabi natin kasi iodized salt, ito yung mga table salt, di ba? Yung mga durog na asin. Ano ba yung pinagkaiba ni ano ba yung rock salt, di ba? So, si rock salt, ito yung alam nating tawag dito yung also known as ang tawag doon? Himalayan pink salt, ayun. Ayun si rock salt. So, ano ba yung pinagkaiba niya? Kasi si iodized salt, nagko-contain siya ng, nare-regulate niya yung iodine sa katawan natin kasi nga, para siya dun sa hormone ng thyroid hormone natin. Once na maganda yung thyroid hormone production natin, maaaring makaprevent natin yung iodine deficiency disorder. Unlike kasi sa mga rock salt, kasi usually, mababa yung content ng yan ng dito ng iodine. So, possible, once na mababa yung iodine yan, yung nakukuha dun sa mga kasi ito kasi parang sa sa mga minahan, di ba? Kasi parang lasa yung, kung mapapansin nyo, parang lasang din yung mga iodized salt, lasang earth-like, kumbaga. Kasi nga, hindi sila na fortified. Unlike sa mga iodized salt, na fortified yan. So, therefore, pag na-fortified na gano'n, maganda yung content or mas marami siyang content ng iodine. So, therefore, mas maganda kung iodized salt yung gagamitin natin sa bahay natin. Naman siya naman talaga totally recommended ng FDA, ng DOH, iodized salt, unlike sa rock salt. Okay? So, limit intake salty, fried, fatty, and sugar-rich foods to prevent cardiovascular diseases. So,
lagi ko naman sinasabi sa inyo, kailangan i-limit, pero hindi siya dapat tanggalin totally sa katawan natin kasi kailangan pa din siya ng katawan natin. Okay, so hindi mo siya kailangan i-totaling i-avoid or alisin. I-limit lang kumbaga. Okay, kasi kailangan pa din ng katawan mo yan. So next, attain normal body weight through proper diet and moderate physical activity to maintain good health and help prevent obesity. So, yan, normal body weight. Kaya, mas maganda kung, kung may timbangan tayo sa bahay kasi at least mamomonitor natin yung timbang natin. Tapos, alam pa natin kung paano yung computein yung BMI. Mas, ayun, mapopokusan naman kasi siya. So, si BMI, kung naku-curious kayo, mas mapopokusan siya sa nutrition yung subject. Okay? So, si BMI, yung body mass index natin. So, ayun, pag alam nyo yun, at least alam nyo kung underweight ba kayo, kung normal ba kayo, kung obese na ba kayo, overweight na ba kayo. So, ayun, mas maganda talagang may timbangan. Mas mamonitor nyo kung healthy pa ba kayo. Okay? So, physical activity kasi kaya kailangan lagi tayo nag-engage sa physical activity, nag-exercise tayo. Okay? So, be physically active. Ayun, tulad na sabi ko kanina. Make healthy food choices, manage stress, avoid alcoholic beverages, do not smoke to help prevent lifestyle and related non-communicable diseases. So, di ba nga, tamang, let's say na kumakain ka ng mga healthy foods, lahat ng sinunod mo, yung pyramid, yung food pyramid, sinunod mo. But then, meron ka namang sedentary lifestyle na sinasabi, yung nagyoyosi ka, naninigarilyo ka, malakas ka sa alak. So, therefore, parang wala lang din yung kinakain mo kasi nga, hindi siya nagko-complement sa ginagawa mo or yung ini-intake mo. Lalo kung, for example, sa morning, naka-proper diet ka, healthy living ka, but then pagtungtong ng gabi, hindi occasionally, gabi, every night, lagi ka nagsisigarilyo, lagi ka umiinom ng alak, di ba? So, wala din, hindi rin healthy. Mababaliwala lang din yung ginagawa mong healthy diet sa katawan mo. Kaya pag ganun, try natin i-lessen or lalo sa atin, sa patient natin or sa pamilya natin, pagka may naninigarilyo, turuan nyo. May health teaching kayo na ganyan, na possible na makuha nila, na wala silang mapapala dun sa pag-inom-inom nila, paninigarilyo nila. Lalo ngayon, sumataas na yung content nung case natin ng pneumonia. Ang babata pa lang, may mga pneumonia na, di ba? Sobrang prone nila. Hindi sila naninigarilyo, but then, because doon sa bahay nila may naninigarilyo, so nakukuha nila, naaamoy nila, nalalanghap nila, lalo yung mga baby, sobrang prone nila kasi nga hindi pa fully mature yung lungs nila. So therefore, pag nakalanghap sila sa bahay nila or sa kapitbahay ninyo ng naninigarilyo, so possible na magkasakit sila, magka-pneumonia yung mga baby. Okay? So next, ayan, basis of NGF, ito yung sample ng nutritional guidelines for Filipinos number 2 natin. So, Daily Nutrition Guide Pyramid for Filipino lactating women. Lactating women yan, sa mga nagpapadede yan. Okay? So, exercise, personal environment hygiene. So, try to incorporate some form of exercise into your daily routine. Get enough rest during the day. Stop smoking and avoid alcohol during lactation, of course. Diba? Sino ba naman yung nagpapadede ka, naninigarilyo ka, uminom ka alak? So, wala din silbi o wala din saysay yung gatas na ilalabas mo kasi nga, uminom ka ng alak, naninigarilyo ka, diba? So, ayan nasa baba. Water beverages. So, uminom lang tayo ng lagi ng tubig para maging maganda yung production ng gatas natin. 6 to 8 glasses pa. Rice products, rice, corn, root crops, bread, noodles, fruits. 2 servings ng fruits, especially banana, ayan. Vegetable, 4 servings, milk and milk products, 1 glass. Excuse. Egg, 1 piece, tapos fish, shellfish, meat, and filtered dried beans and nuts, 4 to 5 servings, and then sugar and sweet, 6 teaspoons lang. And of course, laging nasa huli fats, or yung mga mamantika. Diba? So, eat a variety of foods every day to ensure that all nutrients are provided in proper amount and balance. So, use iodized salt and eat other fortified foods to increase the intake of micronutrients. So, ayan. So, next, naman sa daily nutritional guidelines for the for the Filipino children 1 to 6 years old. So,
Kung mapapansin nyo, water beverages din siya, 4 to 7 glasses, kasi nga yung mga 1 to 6 years old na yan, puro malaro yan. Puro ano yun walang nasa isip niya, puro laro lang talaga. Laro, kain, laro, kain. Kaya ang majority, panay gatas, stay hydrated. Mga water, ganyan, panay water. So, exercise and personal environmental hygiene. Encourage children to do regular exercise to prevent obesity. So, use growth chart to monitor children's height and weight patterns. So, ayun. So, meron naman usually naman sa center. Pwede kayo pumunta sa center para ma-monitor yung ni yung anak ninyo nung mga bata. May mga timbangan in height din para ma-check nyo kung normal pa ba sa edad niya yung weight niya, normal pa ba sa edad niya yung height niya. Okay, so ayun yung pinaka maaaring maging impact dun sa mga anak natin. Aside from doon, environmental hygiene. So i-check din natin yung pinaglalaruan ng mga anak natin or ng mga magiging anak ninyo kung healthy ba, kung baka mamaya naman kasi hindi talaga may iwasan lalo sa mga baryo-baryo, yung mga naglalaro sa daan. Diba yung mga naglalaro sa daan usually ang laro niyan kasi iba-iba lalo pag malalapit sa yung malapit sa taguling, diba? So possible hindi sila makakuha sila ng other disease or sakit doon sa kaok dito, kaok doon, tapos susubo yung kamay, diba? So pag ganun, try i-check natin yung laruan ng mga bata na yung mga magiging anak ninyo. Okay? So next. Wala na. Thank you. So ayan. So hanggang dyan muna tayo. So next meeting is quiz tayo. So sa tingin nyo, ano ba mas prepare ninyo? Is pagsasabayin ko na yung quiz natin, itong topic na to sa dietary guidelines saka sa food labels, or mag-focus muna tayo dun sa pinakaunang topic o yung last topic natin about dun sa mga nutrients, sa mga macronutrients. Okay, so mag-message na lang kayo sa akin if ano yung napagkasunduan nyo, kung gusto nyo isahang quiz na lang or sabay-sabay na quiz, kasi medyo marami-rami kayong re-reviewin. Kayo bahala kung ano sa tingin nyo, bibigyan ko kayo ng choices para makapag-focus kayo or makapag-review pa kayo. Okay, so aside from doon, ito ang activity ninyo. So activity ninyo is look for two similar foods but then from different brands. So hanap kayo ng same na foods or pagkain but then sa different brands naman, and check nyo yung nutrition facts nyo. Okay, so for example, Pancit Canton, so same sila ng food ng Pancit Canton, but then different brands. Kung for example, Lucky Me to, tapos yung isa, ano pa ba yung mga brands ng Pancit Canton, basta yung other brand ng Pancit Canton. So i-compare nyo or i-check ninyo yung nutrition facts. So once na makahanap na kayo ng ganun, make a reaction about the two foods na yun. So magkaroon kayo ng reflection or reaction dun sa dalawang pagkain na yun, and explain nyo why this one is better. So bakit yung ito is better, bakit tong kabila is hindi. Okay, explain nyo siya in 200 words na lang. Okay, so explain nyo lang siya in 200 words. So kahit isulat nyo na lang siya sa yellow paper na lang. Okay, so ipapasa nyo rin siya before 11 before that day nyo na lang di papasa. Okay, so 200 words. So ulit, ang assignment ninyo is look for two similar foods. Okay, so look for two similar foods but from different brands. Okay, and check their nutrition facts. So once you found it, make a reaction or reflection about the two foods na yun. So and explain why this one is better and why that one is not better or hindi siya healthy dun sa para sa atin. Okay, so 200 words lang siya. So if may question about dun sa assignment ninyo tsaka dun sa magiging quiz ninyo next week, so next week na tayo magku-quiz. So mag-message lang kayo sa akin, or yung kung nahiya kayo mag-message, sabihin niyo na lang dun sa mayor ninyo. Okay, so that's it for today. So thank you.